Magandang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. Sa lahat po ng ating mga kababayan sa Pilipinas at lahat ng mga mananampalataya, magandang araw po sa inyong lahat. Maging sa ating mga kapatiran sa Pentecostals of Jordan, magandang araw po at masayang pagkakapi sa araw na ito. At patuloy tayong maglingkod sa Diyos, patuloy tayong magtiwala sa Kanyang mga salita. Sa araw po na ito ay buksan natin ang ating Biblia sa aklat po ng Lucas, Kapitulo 11, versikulo 1 hanggang 13. Dito po ay mababasa natin ang turo ni Jesus tungkol nga sa pananalangin at ating mababasa kung paano nga siya nagturo patungkol dito. Minsan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo. Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Sinabi pa rin sa kanila, ipalagay natin na ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigang nasa loob ng bahay, Huwag mo nga akong gambalain, nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo, sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakakasumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayo'y masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ngayon po, pag-uusapan natin itong tinatawag na the principles of prayer. Ang prinsipyo po ng pananalangin ay hindi po ang paulit-ulit na pananalangin, kundi alamin po kung ano ang punto ng pananalangin na gusto nating mangyari. Ito po ang mga prinsipyo na gusto kong ibahagi sa inyo sa pananalangin. Ang pananalangin po ay dapat mag-umpisa sa mga pagpupuri. Yun po ang unang prinsipyo na dapat nating tandaan. Na sa ating pananalangin nawa, hindi puro hingi tayo, bagkus ibigay din natin ang papuri sa ating Panginoon. At hayaan natin na sa ating pananalangin, pangalawa, ay ang paghahari ng Diyos ay sumasa atin. Ibig sabihin po, let's allow the Spirit of God to move even into our lives. At maging ang pagpapatawad ay isama natin sa ating pananalangin, huwag kaligtaan yon. At ang pagpapatawad na ating ibibigay is is equivalent also to the forgiveness that we can give to other people. Kung paano nating pinatawad ang ibang tao, gayon din po ang pagpapatawad na kayang ibigay sa atin ng Panginoon. Why? If you cannot forgive other people, then how can God forgive you? Paano tayo patatawarin ng Diyos kung tayo nga na sa mga tao na nagkakautang sa atin, hindi tayo kayang magpatawad? Paano pa kaya yung pagkakautang natin sa Diyos na napakalaki yun?
Di ba? Ang laki ng pagkakautang natin sa Diyos. Ngayon, pinaliwanag ni Jesus itong klaseng pananalangin na ito. Sinabi niya, kung may kaibigan ka, pupunta doon sa iyo, sa hating gabi, siyempre pagbibigyan mo, di ba? Hindi dahil magkaibigan kayo, dahil kundi nangungulit ka. Minsan ganun eh. Sa prayer, paulit-ulit ang prayer natin, yung request natin patuloy sa Panginoon. Bibigyan tayo ng Diyos, hindi dahil sa magkaibigan, kundi dahil makulit na tayo. No? Pero itong prinsipyo po na gusto kong ibahagi sa inyo na dapat yung tingnan, ito po, sinabi niya, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Di ba? Sinabi niya, humingi ka, ito yung una pala, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, finding is reserved to the seekers. Ang pagkasumpong ay kinanda lamang sa mga naghahanap. At ang pagbubukas ng pinto ay nakahanda lamang sa mga taong marunong kumatok. At ang pagkakasumpong o ang pagtanggap ay naka-reserve lang doon sa humihingi. Bakit hindi tayo nakakatanggap? Dahil hindi tayo humihingi. At kung humihingi man, baka we are asking amiss according to book of James, no? Baka mali ang ating pagkahingi. Kung isang ama nga na hindi mabuti ay nagbigay ng mabuting bagay sa kanyang mga anak, ano pa kaya ang ating Panginoon? At ang pinakamagandang regalo na kayang ibigay ng Diyos sa atin, alam niyo po, hindi ang pera, hindi ang masaganang buhay, hindi ang pagiging milyonaryo, hindi po yan ang pinakamagandang bagay na ibinigay sa atin ng Diyos. Kung tingnan niyo po sa panghuling bersikulo, sinabi niya doon, ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Because God knows that the best gift that a man may ever have is the gift of the Holy Spirit. Kung hihingi tayo sa Diyos ng Kanyang banal na Espiritu, ibibigay ito ng Diyos sa atin. Bakit po? Ito ang pinakamaganda. Dahil po, it is Christ dwelling in us. That's what the Spirit of the Lord means. Kung nandito ang Espiritu ng Diyos sa ating buhay, hindi mo kailangan ng providence kasi ang provider kasama mo. So any moment, there is providence. Pagdating sa healing, kagalingan, bakit ka maghahanap ng kagalingan? Gayong ang healer, nasa sayo na. Kasama mo palagi ang healer. Yun po ang hindi naintindihan ng marami. Ang maraming mga tao naghahanap ng pagpapala, naghahanap ng pera. Hindi nila alam na sa Diyos ang susi ng pagpapala. Kung ang Diyos ay magtitiwala sa Diyos, kung ang tao ay magtitiwala sa Diyos, kung ang tao ay patuloy na maghahanap in the biblical way sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, eventually, a man can find it. He can find the answer. Sabi nga nila sa Biblia, di ba? Diyan mo masusumpungan ang lahat ng bagay. Kaya po, maging ako personal man, naghahanap din ako ng maraming mga sagot sa katanungan ko. Minsan tinatanong ko sa Diyos, bakit may mga mayamang lalong yumayaman habang mahihirap lalong naghihirap? Then I'm looking certain answers in the Bible. Then I found out na ang sagot pala ay nandoon din pala sa salita ng Panginoon. Yes, doon ko po nakita, no? Kung ano palang iniisip ng tao siyang nangyayari sa kanya. That's what we call the power of thinking. Kung iniisip mong mahirap ka talaga. Pero yung mga mayayaman, bakit yung mayaman? Kasi nag-iisip silang mayaman sila. At alam ng mayayaman kung paano gamitin ang pera. Tayo naman, waldas ng waldas. So doon ko naintindihan, binasa ko yung book of Proverbs kung paano ang mga mayayaman. And I really understand the principle of God. At yung mga mayayaman, they are givers. Pero mahihirap, nako, kulang-kulang pa nga, kuripot pa, hindi pa marunong magbigay. Kaya po, nakikita po natin na sa Biblia nandoon po ang kasagutan lahat. The principles of prayer is so simple. Makakasumpong ka kung maghahanap ka. Makakatanggap ka kung hihingi ka. At pagbubuksan ka kung ikaw ay kakatok. Tandaan po natin na prinsipyo yan. At kung tayo mananalangin, huwag kalimutang purihin at sambahin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Sa muli po, ito si OG Solitario na muling magpapaalala sa atin na sa araw-araw nating pamumuhay, kailangan natin ang tinapay ng buhay. Digest your morning manna today. Maraming salamat.